Happy Friday, beautiful people! Tanghali na nga akong bumaba dahil wala tayong trabaho for today. Si Daddy nga ang maghahatid sa mga baget at 7:50 na nga nang sila ay mag-prepare, papasok sa school at sa work. Dahil naiwan na tayo sa loob ng bahay ay nagtimpla muna ako ng aking morning black coffee. Maaga pa nga at nakatindig na tayo sa kusina. Eto't nilabas ko na nga ang ating uulamin ngayong tanghalian at hapunan. Ang ribeye steak nga na request ni JJ ay lulutuin natin mamayang gabi. At ang bili ko naman na pork spare ribs ay lulutuin natin ngayong tanghalian. Nag-e-enjoy pa rin si Mama habang umiinom ng black coffee dahil alam niyo naman, coffee is life. At dahil napakalaki nga ng pork spare ribs na ito ay hahatiin natin yan. Gagawa tayo ng pork sinigang at ang kalahati naman ay imamarinate ko sa barbecue sauce para gawin nga pork barbecue na ating i-air fry mamaya. At ito naman ay paborito ng ating panganay na si ate. Kaya naman ngayong araw na ito ay masaya ang lahat dahil makakain natin ng ating mga paboritong ulam. Hiniwa ko lang ng maliliit ang ating spare ribs at inilagay ko na nga yan sa pressure cooker. Pagkatapos nga ay hinugasan ko muna yan para matanggal ang milansa. At etong pagluluto ng sinigang nga na ito ay ang aking tamad version. Naglagay na tayo dyan ng kamatis at frozen yan. Galing pa yan sa garden natin nung summer. At ang sibuyas naman ay natira natin kahapon. Nilagyan ko rin yan ng isang pirasong ghost pepper pampaanghang. At eto na nga ang kapiraso at kaputol ng ating spare ribs. Minarinade ko na yan sa barbecue sauce. Isinalin ko na din ang natira nating bahaw dahil konti na nga lang yan at hindi na yan aabot para sa atin ngayong araw na ito. Hinugasan natin maigi ang ating Instapat at eto nga ay ginagawa ko ring rice cooker kaya naman isa talaga ang Instapat sa paborito nating kitchen gadget. Nagtakal na nga tayo ng 3 cups at aabot na nga ito hanggang bukas ng almusal para sa ating pamilya. Mag-aalas 8 na nga at pumunta naman tayo dito sa ating ibang ligpitin. Dahil bukas nga ay merong last tournament si ate for volleyball, ay inihanda ho na din ng ating mga bibit-bitin. Ayan na nga ang 4 dozens ng iba't ibang klaseng crinkles na binake ko kahapon. At isa nga yan sa patok na snacks ng mga girls, pati na rin ang kanilang mga mommies. Meron nga tayong red velvet, lemon at chocolate crinkles. At isi-share nga natin yan. Maliban pa dyan ay bumili din ako ng 2 klase ng donuts. Ito nga ang i-offer natin para almusal ng mga girls bago sila maglaro for their tournament. Nagdala din tayo ng blanket dahil minsan nga ay malamig. Meron din tayong charger at kung ano-anong snacks katulad ng Pocky. At syempre ito naman ang ating number 1 na kamay na ginagamit for cheering. Naglagay din tayo dyan ng Ferrero para merong sweets ang ating atleta. At hindi mawawala dyan ang kinisyo tape para masa kanyang tuhod. Eto namang snacks na ito ay para kay JJ. Eto nga ang ating cooler at meron tayo diyang Nutella breadsticks, power bar at kung ano-ano pang snacks. Talagang pagka mayroong competition ang ating mga anak, si mama nga ay nagdadala ng kung ano-anong pagkain. Hindi rin mawawala dyan ang kanyang protein bar dahil kailangan nga yan ni ate para sa kanyang muscle recovery. Kaya naman babuti na lang talaga ay meron tayong time mag-prepare na yun. At syempre wag natin kalimutan ang kanyang knee support at ankle brace. Kahit na nga hindi niya yan gagamitin ay sinisigurado ko talagang magdala ng mga ganyan dahil baka nga magkaroon siya ng injury at mabuti na ay gaging handa. At dahil paubos na rin ang ating bigas, pinabili ko na nga si Daddy kahapon ng jasmine rice sa Sam's Club. Pero 8 pounds lang ang kanyang nabili at isinalin ko na din ang maliliit na packs na nabili ko pa on sale. Nagtira nga tayo ng isang small packs at dadalhin nga natin ito sa ating spring vacation dahil magliliwaliw ang ating pamilya for how many days. Pagkatapos nga niyan ay niligpit na natin ang pantry at bago nga mag-alas 10 ay umalis na si mama para pumunta sa store.
Wala tayong trabaho today at naisipan ko ngang mag-shopping. Isishare ko naman sa aking pamilya ang aking earnings na nakuha dito sa Beto World. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga followers at marites na nanonood sa atin. Mainit nga ang panahon ngayon at maaraw at malapit lang naman ang shopping center sa aming bahay. 15-minute drive lang at andito na nga tayo sa Boss Cobbs. Samahan ninyo akong mag-shopping. Kumuha tayo ng cart at eto na nga ang mga winter apparel. Marami na rin silang nakasale ng mga damit dito at nahalabas na nga rin ang kanilang mga swimsuit. Ready na talaga for summer season. At ang tirans nga nila ay bonggang-bongga kaya naman natutuwa ang mata ni Mama. Kumuha rin tayo ng slippers para kay ate dahil wala nga siya nagagamit para sa kanyang tournament. Meron nga silang mga bags dito at ang ipinunta ko talaga dito ay para bilihan nga si daddy ng kanyang sapatos na gagamitin sa trabaho. Si daddy talaga ang tipo ng asawa at tatay na hindi nagrereklamo kahit nahasira na ang kanyang mga gamit at damit ay hindi niya yan sasabihin. At deserve naman yan ng ating daddy dahil napakabait at napaka-supportive din yan. Ito na nga rin ang aking late gift para sa aming anniversary. Nakakatuwa lang na dahil sa ating pagsisikap at kapal ng mukha, dito sa Meta World ay tayo ay nakakuha ng maliit na earnings. Kitang-kita sa mukha ni Mama ang kaligayahan na makapag-share at makapagpasaya ng ating mga mahal sa buhay. At sandali lang tayo sa store at umuwi na rin ako. Eto na nga ang New Balance na sneakers ni Daddy, ang slippers ni Ate, at ang Sour Patch Candy nga para sa ating JJ. Malapit na mong mag-alauna at tumawag na nga si Daddy. Malapit na daw siya sa bahay at sabay na nga kaming kakain. Kaya naman ininit ko na nga ang ating pork sinigang. Nilagyan ko rin yan ng spinach para mas lalong malinamnam. Nag-init na rin ako ng bahaw at inilabas ko na nga ang pansit palabok na ito dahil magluluto nga tayo niyan. At eto na si Daddy. Pagkadating nga niya ay sinurpresa siya ni Mama ng kanyang bagong sneakers. Malapit na ang mag-alauna at pagkainit ko nga ng ating ulam at bahaw, ay nasira naman ang handle ng ating freezer. Kaya naman si Daddy ay to the rescue. Mabuti na lang talaga ay very handy ang ating tatay. Sabi nga niya ay mauna na nga daw akong kumain dahil tayo nga ay nag-fasting today. Ay Tom Jones na ang person kaya naman matakaw yan talaga. Hindi nagtagal ay natapos na nga niyang ayusin ang handle ng ating freezer. At sinabayan na din ako ni Daddy. Nagpadagdag pa nga si Mama ng spinach at pagkatapos nga namin kumain ay sinukat niya at nagustuhan niya nga ang kanyang bagong sapatos. Habang suot-suot pa nga ni Daddy ang sapatos ay pumunta na rin siya sa laundry para isalang ang ating mga basahan. Si Mama naman ay back to the kitchen na naman at for the hugas muna tayo ng ating pinaggamitan sa kusina. Dahil ayaw ko talaga ng makalat na sink. Kaya naman kuskus pa more. Pagkatapos nga nating magligpit ay tinabi ko na din ang natira nating sinigang at kami nga ni Daddy ay sabay na sumundo at pumunta sa school para pick upin ang mga bagets. Maganda nga ang panahon ngayon. Ngayon nga ay Friday. Dapat ay merong swim practice si JJ. Pero hindi na namin siya papupuntahin dahil maaga nga kaming aalis bukas for the tournament. Maya-maya lang ay dumating na nga si JJ at kasunod na rin niya si ate. At eto na nga, masaya na naman ang puso ni Mama dahil kompleto na naman ang pamilya. At kung akala nyo ay tapos na ang ating paghihirap sa kitchen, nagkakamali kayo dyan. Tumindig na naman tayo sa kitchen para magluto naman ng pansit palabok. Ayan na nga't ginisa ko na ang ating ground pork. Nilagyan ko na din yan ng anato powder at ng fish sauce. At nakapagpakulo na din ako at nakapagpalambot ng ating pansit. Ayan na nga at malapit ng maluto, imekos-mekos natin yan at lagyan natin ng napakaraming shrimp. Niluto ko na nga ito para bukas pag-uwi natin galing tournament ay meron kaming makain. Mas pasarapin pa natin yan at lagyan natin ng hard-boiled egg.
Pagkatapos ko mang magluto ng pansit ay naghiwa rin ako't nagpahulo ng broccoli na kapartner ng ribeye steak ni JJ. At syempre pa multitasking is life at hindi pa natatapos ang ating trabaho dahil si Mama ay for the hugas na naman ng pinagamitan natin sa kusina. Kahit na medyo pagod na yarn ay tololinis pa rin dahil allergic talaga tayo sa makalat na kabahayan at eto na nga ang kalahati ng ating pork spare ribs isinalang na natin sa air fryer yan. Pasado 6:00 na nga at nakapagluto na tayo ng ating hapunan. Kumpleto na rin ang ating pamilya sa hapagkainan kaya naman thank you Lord. Isa na namang matagumpay na linggo para sa ating pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is always a blessing. Bye-bye!